Yo, what's up mga kamaster? Ito muli si Master P nagbabalik para sa isang panibagong tutorial. Last upload ko about sa Plexi, ang dami nag-PM sa akin kung pwede pa daw i-retrieve yung kanilang activation code sa Plexi. Kasi nung na-install nila, hindi na nila magamit. So eto na po ang sagot sa mga tanong nyo. Mula installation hanggang pag-retrieve, tapos i-install natin, uninstall, nandito na po lahat. So samahan nyo po ako. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, hit the subscribe button, like, and push the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So tara na mga kamaster! Mapapansin nyo po sa description sa ibaba nitong video, may link po. Ito po yung Plexi Starter. Pampikat edition po ito ha. So sa mga nakapikat edition po, pwede nyo po yung i-download. Ira-run po natin tong installer. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-run ng installer ng tama at saka kung anong troubleshoot ang gagawin kung ayaw ma-install. Kasi po, yung iba nagkaka-issue. Kunyari, in-install nila, in-uninstall, tapos hindi na nila magamit. Kasi ang activation code po ng Plexi is 1:1. Ibig sabihin po, once na na-install nyo, tsaka hindi nyo na ayos yung pagkaka-uninstall, hindi nyo na po siya magagamit. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin magagamit ulit kahit po nakalimutan na natin yung email address at saka password na gamit natin sa pag-login sa iCloud account. So eto na po, mag-start na po siyang mag-install. Next lang po natin. So yun, kung nakita nyo po na wala po yung ating ini-install dahil may lalabas pa pong isang Windows diyan. Hintayin lang po natin siyang mag-appear. Ito pong installation guide na to, hindi lang po to para sa mga nakapikat edition. Pwede rin po siya sa ibang edition ng ng Plexi Starter 11. May po dito, meron po ako ditong activation code na merong problema, which is ito nga yung itatakal natin ngayon. So kung ganyan po nakikita nyo, this software is currently licensed for use on another computer. Tapos nakasulat na remove the software license from the other computer and try again. Kahit wala naman naka-install doon sa ibang computer o kaya in-uninstall nyo before o kaya nireformat nyo yung computer nyo, hindi nyo natanggal. So ganito po ang gagawin natin. Kung nakikita nyo po yan, next lang natin yan. Then, punta po tayo ng browser.
Tapos, type po natin is cycloud.com. Tapos po, check po natin yung activation code na in-enter natin kanina. So, nakalagay na already activated. The activation code is, ayan na. Tapos, has already been claimed and is in an iCloud account. To manage this license, please log into your iCloud account. So, ito nga po problema ng iba. Kapag ka po walang iCloud account, o kaya nakalimutan nila, hindi na nila to na-reactivate pa. Katulad po nito, papakita ko sa inyo ang aking iCloud account. Dito po kasi sa iCloud account, nakalagay yung license nyo, software ID, status, activation code. So yung download po na nandito, hindi ko po siya ina-applicable na i-download nyo at i-install kasi po hindi po siya gagana. Kahit po yan ang nakalagay dyan. So kung i-click natin yung nakalagay doon na Plexi Starter 11 Picat Cloud Edition, yung naka-color blue, yung naka-highlight, lalabas po dyan yung history. So yan. Install, remove, install, remove, install, remove. So naka-remove po siya ng maayos. So ang problema po ngayon ng iba, paano po kaya kung nakalimutan nila yung iCloud account nila? Tapos gusto nilang gamitin yung Plexi, o kaya binenta nila yung Flutter nila, binenta nila yung Plexi nila, binigay nila yung account ng iCloud nila pero hindi mabukas nung nakabili. So ganito po, open po tayo ng isang window dito sa may browser. Type po natin is thinksci.com. So, ito po, nag-redirect tayo sa website ni Sai mismo. Then, pupunta po tayo sa support. Then, tech support. Then, may tinatanong po siya, what product do you need help with? So, ang kailangan po natin tulong ay sa Plexi. Tapos, kung anong version po ng Plexi ang kailangan nyo. So, tayo po ay naka Plexi 11 Cloud. Tapos po dito sa pangalan, so kunyari pangalan ko, pero papalit natin is Master PTV. Tapos email address po, kailangan po yung ipoprovide nyong email address is yung na-open nyo po ngayon. Then phone number, country, software ID po, doon po ito nakalagay sa sa CD key, sa lagayan po ng CD. Nasa ibabaw po siya ng product ng product name. May nakalagay po na ID number. Yun po ang ating susundan.
Tapos, kung nailagay na po natin, ang ilalagay po nating message dito is I can't install my Plexi. Basta kung ano pong software na nagkakaroon kayo ng problema dito sa Plexi, kung Plexi Cloud, Plexi 10, Plexi 11, Plexi 12, Plexi Plexi Starter 11 P-Cat Cloud Edition with activation code. So ilalagay po natin yung activation code. Tapos ID number. Kailangan nyo po laging tatandaan yung activation code nito tsaka ID number. Yan. Tapos dito po isasubmit po natin. So yun, na-submit na po natin. So maghihintay na lang po tayong may dumating sa ating email. Usually po, 1 to 3 days ang processing neto bago natin ma-receive sa email. So habang hinihintay po natin ito, po-forward po tayo ng 2 days para sa confirmation kung pwede na natin siyang gamitin or hindi. 2 days later. So after po ng 2 working days, may nag-email po sa akin. Ito po ang email niya. Dear Master PTB, you were not able to use the activation code as you did not safely remove the license. Now I have detached the license and you can use the same activation code to activate the software. So ibig sabihin po, pwede na natin gamitin yung activation code na hindi natin magamit nung nakaraang araw. So susubukan po natin siya ngayon. Pumunta po kayo dito sa start, then pag hindi nyo po nakita dito sa recently added, kasi almost 2 days ko po itong hindi binuksan, punta po kayo dito sa Plexi Starter 11 P-Cat Edition folder. Tapos po, License Manager. Tapos po, lumabas na po yung activation code ulit. Diba nung una po nating try is nag-e-error po siya. So susubukan po natin ulit ngayon. Yun pong ginamit natin nung nakaraan din ang gagamitin natin. So copy lang po natin tong activation code. Then ipe-paste po natin dito. Kailangan po pag nag-activate tayo, meron po tayong internet. So yan po, nakita nyo po, license successful. Tapos po, ayan po, nakalagay po dito yung software ID, license type, tapos expiry date, tapos license on this computer, computer ID. Ipipinish na po natin. Tapos po, titingnan po natin ngayon kung magra-run na. Punta po tayo dito sa Install Manager para po i-install yung mga kaukulang application para po doon. Pipindutin po natin itong Install to Desktop. So, ito na po yung dalawang
Dalawang logo nung Plexi. Isa pong production manager tsaka isang Picat Cloud Edition. Ito pong nasa ibabaw, mawawala po yan once na ni-restart natin. So, testing po natin si Plexi Starter. Kung okay siya. So, yan, nag-open po siya. Kasi po, pag hindi siya okay, hindi po siya mag-open. So, yan, okay naman po siya. Close po natin. Tapos po, kung kunyari etong license po na ito ay nandito sa isang computer na to, tapos gusto nyong gamitin sa kabilang computer, kailangan po natin is i-remove natin dito yung license para po yung activation code magamit natin sa kabilang computer. Paano po natin gagawin yun? Ganito po. Punta po kayo dito sa Start. Tapos po dito sa Plexi Starter 11 Picat Edition folder. Tapos License Manager po. Papalabasin po ulit natin si License Manager para po ma-remove yung license dito at magamit sa ibang unit. So kung ibebenta nyo naman po, much better po na kapag ka po ni-remove natin yung license, uninstall nyo na po ng diretso. So, i-remove license po natin from this computer. Tapos po, ayan po ang lalabas. Lalabas po yung removal code, yung software ID. Minsan po kapag ka naka-login kasi sa may iCloud account, hinahanap po yung removal code. Lalo na kapag ka hindi na siya ma-detach doon, kailangan po ng removal code. Kaya po itong removal code na ito, kung nakikita ninyo, kailangan po yan doon. Basta po, magre-reset lang tayo once a year. Minsan kasi may twice a year yung mga bagong Plexi Cloud Edition. Pang 2 taon. Pang 2 beses sa 1 taon sila pwede mag-reset. Ito po kasi, katulad nung sa akin, yung sa akin lang po is 1:1. Every 1 year po, tsaka pa lang ako nakakapag-reset. So, ipipinish na po natin ito. Dahil isusoli na po natin itong activation code sa mismong may-ari niya. So, ayun na. Ang ating 2 days in the making na vlog na dapat ito ay vlog number 7, naging vlog number 8. Kasi hinintay pa natin yung email na galing mismo sa site para sa retrieval ng activation code kung pwede na natin gamitin. Kung nagustuhan mo ang ginawa natin vlog na to, hit subscribe, like, and push the notification bells para updated ka lagi sa mga videos ko. Salamat!